Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Kahapon, dun sa isang video natin, na-share ko ang tungkol sa paggamit ng acidifier sa mga alagang manok. Ngayon naman, i-share ko sa inyo yung mga do's and don'ts sa paggamit. Kung magbibigay ka ng acidifier sa mga alagang manok, kailangan plastic waterer ang gagamitin mo. At kailangan na-dilute maigi doon sa tubig. O naman, madaling i-dilute yun kasi liquid form din yung vinegar or yung acidifier, no? Kailangan, ang purpose mo pag magbibigay ka ng acidifier ay para matulungan ang gut nila. Para dun sa proper digestion ng pagkain nila at saka proper absorption ng nutrients mula dun sa kinain nila. Mga hindi mo dapat gawin pag magbibigay ka ng acidifier. Huwag gagamit ng aluminum or yung metal made na waterer. Yung mga kasi 'di ba, lalo na sa mga backyard farming, 'di ba? Yung mga recycled na mga gamit, minsan yun ang binibigyan nila na inuman nila, kagaya ng mga kaserolang luma, mga kawaling luma, 'di ba? Minsan nakikita mo yung mga ganon. So, huwag magbigay ng mga corrosive. Ibig sabihin, huwag magbibigay ng mga corrosive material na iinuman nila pagka magbibigay ka ng acidifier dahil magre-react yung acid doon sa material. Tapos, huwag din magbigay ng acidifier pag may nakikita kang soft-shelled eggs na maraming lumalabas. Kasi hindi yun makakatulong sa pagtigas ng shell ng itlog, kundi ihihinder niya yung absorption ng calcium. So, hindi lalong titigas yung shell ng itlog. Kung napanood nyo yung video na yon kahapon at tinapos ninyo, nandun, binanggit ko yon, pero kulang kasi yung sinabi ko. Dahil sinadya kong ihiwalay yung mga do's and don'ts ng acidifier. Tapos, yung mga manok, kung halimbawa, pagka mainit na mainit ang panahon, under heat stress sila, di ba? So, huwag ka ring magbigay ng acidifier, lalo na kung sobrang init na napakainit talaga, kasi may mga selective na manok pag nalasahan nilang maasim, syempre yung inumin nila, hindi sila lalong iinom. Kaya mas maigi kung may mga ganon, pag mainit na kailangan mo talaga magbigay ng acidifier, sabayan mo na magbigay ka pa rin ng plain water. Tapos, yung antibiotic, wag mong sabayan or wag mong paghaluin yung acidifier. Kasi ihinder niya yung treatment na ginagawa mo. Napatigil ako. Nakita ko yung talaga masipag itong tandang na to. Maikli lang itong video natin ngayon. Inihiwalay ko lang talaga kasi para maintindihang maigi kung ano ba ang acidifier, kung ano bang gagawin dapat sa pagbibigay ng acidifier sa mga alagang manok. Kasi sigurado ako na karamihan ay hindi tinatapos ang mga video na ina-upload ko. So yun lang, maikli lang talaga ang video natin ngayon. Sana may natutunan na naman kayo sa video ito. At syempre huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell at patuloy sana ninyong i-share, no? Salamat sa mga sharer ng video at saka itong channel ko na rin, paki-share na rin para mas marami pang matulungang tao or mga poultry farmers na naghahanap ng sagot sa kanilang mga tanong. Baka magkataon na itong topic ko ngayon ay yun ang tanong nila. Masasagot mula dito sa video ito. Paulit-ulit kong sasabihin, thank you sa mga hindi nag-skip ng ads. Salamat sa inyong lahat. Malaking tulong yun sa channel ko. Naka-on naman yung super thanks. So anytime na gusto nyo magbigay doon, pwede naman. Thank you sa inyong lahat. Mga subscriber ko, old and new, mga viewer ko na hindi pa nagsusubscribe, baka sakaling mag-subscribe na kayo. Hanggang dito na lang muna at sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok.